Kakatapos lang, Denise, the PNP held a media conference on the surfacing of Pastor Apollo Quiboloy. And for an update, we will be getting info from our morning anchor, Angela Lagunsad Caso. Angela, okay. So ano yung key takeaway sa press conference? Ano bang sabi ng unang tanong? Sumuko ba o naaresto? Ano bang official version po dyan? Ba kayo dyan? Hi Denise and Lord, ang sinasabi kasi ni DILG Secretary Benner Abalos, parang it's not a matter of suko or surrender or aresto. Dahil nung time na nangyari yun, ay nasa loob mismo si Pastor Apollo Quiboloy ng TOJC compound at napapaligiran na nga daw siya ng mga pulis. Kanina tinanong din natin yan sa kanya at yun nga yung kanyang sinabi. So, pero sa kanila, pinaninindigan nga nila na aresto, yun nangyari. Mm-hmm. So, yung kanina nga, nagkaroon ng press conference dito sa PNP Camp Crame, halos katatapos lamang yan. At unang-una ay nagpasalamat na ang si PNP Chief Marbil, kasama niya po si DILG Secretary Abalos doon sa operation and successful operations kasabi na nangyari dahil nga dito sa pagsuko ni Pastor Apollo Quiboloy. So, after noon ay pinisinta nila si Pastor Apollo Quiboloy at yung 4 other co-accused kanina sa press briefing nga at doon ipinakita yan. Yan po yung video na nakuha namin dito ng kasama natin na Mojo na si Merrimon Reyes. At dito, nireiterate nga din ng nila Secretary Abalos na nahuli nila at sumuko si Pastor Apollo Quiboloy sa loob ng Bible School o yung tinatawag nila na former Ministry of Christianity. So, nasa loob siya ng TOJC compound. Tinanong din siya, ano ba, nagkaroon ba ng negosasyon kung bakit nakuha nga nila kahapon ito si Pastor Apollo Quiboloy? Sinabi nila, nag-give in na sila according to General Torre, nag-give in na sila dun sa mga kondisyon na yon. At ang isa sa kondisyon na yun ay gusto daw nilang sumakay ng eroplano, which is yun nga yung C-130 na lumapag sa TOJC compound dun sa hangar ni Pastor Apollo Quiboloy. At syempre, tinanong pa rin siya ng media kung ano pa yung mga kondisyon na yon. Actually, medyo nag-hesitate sila sagutin yon, pero natatawa kasi sila. Tapos finally, sinabi ni PNP Chief Marbil na ang isa na lang na kondisyon ni Pastor Apollo Quiboloy para nga sumuko sa kanila ay wag daw magpapakita si General Torres sa kanila. Yan, so, yun, sa press con si General Torres, interview dito, palabas na si Secretary Abalos. Tinanong ko siya, sabi ko, sir, sabi daw po ni Atty. Topacio, epal daw po kayo. Mamaya, ay isisend ko sa inyo yung video. Sinabi niya, epal, hindi naman daw yung epal. Parang ang sinabi din niya, ay epal din si Topacio dahil wala naman daw ka-epal dun sa nangyari. I also asked pala, sorry, nakalimutan ko kung ang dinigiit ni Atty. Topacio ay sa AFP, sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sila sumuko at hindi sa PNP. Again, ang reiterate ni Secretary Abalos doon ay sinasabi nila ay hindi na yun importante pa, because it's a matter of, doon na siya sa loob mismo ng compound, pinaliligiran na siya ng kapulisan. So, yun ang kanilang stand on what happened yesterday. Oh, Angela, intrigera yung mga tanong mo. Ikaw talaga? Angela, ikaw okay. Talaga. Ikaw talaga. Okay, nakita natin na pinisent nilabas si Pastor Quiboloy. Naka-full mask, takip na takip yung mukha. Ano nga ba yung logic daw nito? Mukha pang nakaposas. Actually, tinanggal gusto ba ever natin in the duration of the press con niya? Pero limited yung questions na ibinigay nila sa media. Parang 3 reporters ang nakapag-tanong. Tapos yung tinanong ko sa kanya, ambush na lang talaga yon. Inantay ko siya dito sa harapan. So hindi natin alam kung bakit sila full covered yung mukha nila nung ipinresenta nga sa media. Itong sila Pastor Apollo Quiboloy and the rest of this Angela, sorry Okay. Tinanggal ba ever? Nakita nyo ba yung mukha nung pinresent? Hindi. Saglit na saglit lang when they presented it to us. At when they presented them to us, saglit na saglit lang. Ito po, sina Pastor Apollo Quiboloy and the rest ng mga co-accused niya. Pinangalanan yun. Pagkatapos yung pinaalis na rin sila. Then we proceeded to the press con na. Naku, malay mo si Wesley Go. Wesley Go pala. Ang tanong, Angela, nga, yung kaninang na-mention na, paano tayo nakakasigurong lahat na sila yung i-present? Yun nga
Yun nga yung ano namin. Kaso, pero wala na kaming chance to get another information regarding that because pagka-present doon sa kanila, pinaalis na rin sila kaagad right away. So, yun. Tapos, inireiterate din pala ni Secretary Abalos yung mga, kasi pinakita nila din dito sa media sa atin, yung napakaraming kaso na inihain against them, Secretary Abalos particularly and PNP officials dahil dun daw sa supposedly accusation o allegedly allegation sa kanila na mga unlawful yung ginawa nilang search doon sa KOJC compound. Pero ang isa lang ang sinabi ni Secretary Abalos, sila din ay magkakaso doon sa mga pananiniwalaang kumupok, nag-harbor, Sir Apollo Kibuloy. Kasi ang kanyang pinaka-point doon, 'di ba? Ang dali-dali na palang i-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy at alam niyo kung nasaan siya. Oo, kasi yung mga nagsasabi na wala dito. Oo, kung may pananagutan yung mga yun. Okay, so what is next? So basta yun, naulitin ko lang, nasa loob daw siya ng Bible School o yung former Ministry of Christianity sa loob ng KOJC compound. Etong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, yung Davao Region Chief, no, sinasabi, he's hoping that yung mga naka-assign daw sa operation ng KOJC noon, ang makakakuha ng 10 million peso reward money. May pinag-usapan ba tungkol dito? Yung reward money Hindi rin yan napag-usapan sa mismong press conference. Dito na lang yan sa may ambush interview. Pero ganun din, parang medyo mailap pa rin si Secretary Abalos regarding that. Ang reiterate na lang talaga niya ay yung kakasuhan daw yung mga nag-harbor, nagpukonceal, yung mga nag-delay ng apprehension dito kay Pastor Apollo Kibuloy and dun sa iba pang niyang co-accused. Okay. Mabalik lang ako doon sa presentation. So, from paglabas hanggang sa pag-present, ilang minuto lang lahat yung bale yung nasa harapan ninyo yung sila Hindi ko Kibuloy. na siya, pero estimately mga 1 to 2 minutes. Seryoso? Basta pagkasabi na ito po, pinipresenta namin, nasa kustodiya na ng PNP, si Pastor Apollo Kibuloy at yung kanyang mga co-accused, pinakita sa media, konting videos, pictures, tapos pinalabas na sila. And then we were all wondering bakit naka-cover yung face. Si Abalos talaga? Okay, so in the end, ang ginawa na lang nila after nung natapos yung Q&A between the media and itong sila Secretary Abalos and the PNP Chief, kasama rin si General Torre, ay tinawag nila lahat yung mga members of the PNP sa Davao na nakasali po doon sa operation nila sa Davao sa pag-search na ginawa nila doon sa KOJC compound at sinabi ni Secretary Abalos, this is your PNP at your finest. Yan ang sinabi niya. At kinocongratulate niya dito sa successful operation na ginawa. Okay, so merong Mayo pa lang meron ng utos yung korte na ilipat yung mga kaso, yung mga pagdinig from Davao to Quezon City. Yes. Nalipat naman yon. Yeah, oo. Pero, okay, sa Senado, kailan daw ba ipepresent si Pastor? Yun ang hindi din na dito na pag-usapan kasi nga nagmamadali, taglit lang. Actually, matagal kami nag-antay. Sabi nila 10 o'clock, 10:30 yung press con, pero lumabas sila around 12:40, 45 na. Tapos, saglit lang yung kanilang naging press conference dito. Pero may mga nag-aantay ngayon sa RTC, QC-RTC, yes, para ibalik doon yung warrant o arrest sa sinasabi nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Alright. So, there's no clear, Angela, there's no clear plan what's next after this. Yes. Oo. Basta nandito sila sa PNP Custodial Center. Even we would like to ask also kung ano ba itsura ng Custodial Center nila, magkakatabi ba sila ng room, magkakasama ba sila, are they allowed? Wala, hindi din namin yung natanong kasi nagmamadali din sila. But yun lang, kung ano yung isa sa mga pinaka-importante, I guess, kung nasaan ba talaga yung si Pastor Apollo Kibuloy nung nahuli nila o yung nag-surrender, ay sinasabi nga nila nandoon sa loob mismo ng KOJC, which is yung Bible School or Ministry of Christianity. Eksakto. 2 A ang nasa malalaking mga balita sa araw na ito. Okay, Alice and Apollo, and thank you another A, si Angela Lagunzad Castro mula po sa Camp Crame.